lahat mga Dabarkads, nandito na naman tayo sa ating trabaho Dabarkads. Ngayon ay wala tayong home service, ay nandito tayo ngayon sa bahay Dabarkads kasi mayroon tayong customer na pumunta dito at sabi niya ay nawawala ng kuryente ang kanyang motor na CB125 Honda. At ano bang dapat gawin kung ang kuryente ay nawawala sa ating mga motor o sa ating mga motor? Ano ba ang dapat titingnan mga Dabarkads? Kung ipapakita ko sa inyo Dabarkads ay titingnan natin yung kuryente niya kung mayroon ba. Kung makikita natin na Dabarkads ay wala siyang kuryente. Wala siyang lumalabas na kuryente galing sa ignition coil punta sa spark plug. Ngayon Dabarkads, ano ba dapat titingnan natin kung walang kuryente ang ating mga motor? Ang una nating titingnan Dabarkads ay itong stator. Tignan natin yung stator Dabarkads kung mayroon ba siyang kuryente. Dapat sa Dabarkads ay ilaw siya pag kinakrang natin yung sa Dabarkads. Ito yung light coil, mayroon siyang kuryente. Ang pangalawa Dabarkads, ito yung charging, mayroon siyang kuryente. Ibig sabihin Dabarkads ay hindi sira yung kanyang stator. Ngayon pupunta naman tayo doon sa regulator. Itong green Dabarkads, ito yung ground. Itong green ay meron siyang, ito yung ground. Dapat meron umiilaw siya. Pag nilipat natin yung test light sa positive, dapat iilaw tong tester pag nilipat natin sa green wire. Meron siyang ground mga Dabarkads. Ang sunod ay punta tayo sa ignition. Dapat meron siyang ilaw Dabarkads, itong wire na to. Lipat natin yung tester sa punta doon sa negative ng baterya. Kasi ignition to, itong kulay pula. Meron siya ignition wire, itong live. Itong pula, papunta to ng solid red, papunta doon sa baterya. Ito yung live, ito yung ignition. Itong kulay dilaw Dabarkads ay galing to doon sa stator. Ibig sabihin Dabarkads, okay yung wiring natin galing sa regulator. Ngayon Dabarkads, pag walang kuryente ay ang pinaka main supply Dabarkads ay dito sa CDI. Bago tayo magpalit ng CDI mga Dabarkads ay titingnan muna natin yung wire ng CDI para makasigurado tayo na CDI talaga ang nagiging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa ating mga motor. Pag-i-on natin yung susi Dabarkads ay dapat meron siyang ilaw. Uunahin natin nung galing sa ignition switch. Ibig sabihin Dabarkads ay meron siyang ilaw, meron siyang supply galing sa ignition switch. Itong red wire na may stripe black galing ito sa ignition switch. Pag papatayin natin yung ignition switch Dabarkads ay makikita natin ay mawala yung kuryente niya. Tingnan niyo mga Dabarkads, galing to sa ignition switch. Ang pangalawa Dabarkads ay pulser. Ang ililipat natin yung test light sa positive terminal. Paano natin subukan yung pulser? Titingnan nyo Dabarkads ha, titingnan nyo yung test light kung paano mag-test ng pulser sa ating mga motor. Titingnan nyo yung test light, mag-iilaw yan. Meron siyang ilaw kapag hindi siya masyadong malakas kasi hindi naka-andar yung motor. Meron siyang ilaw. Ngayon Dabarkads, ang last nating titingnan ay yung ground. Itong pag Timex mga Dabarkads ay kulay green yung ground niya. Ibig sabihin Dabarkads ay okay yung ground niya. Ang itong naiwan Dabarkads na last ay itong tinatawag na kill switch. Itong kulay black
black and yellow. Ito yung kill switch. Ibig sabihin dabarkads ay okay yung mga wiring nang galing sa ating mga motor papunta ng CDI. Ngayon dabarkads, ano ba ang naging problema ay ibig sabihin dabarkads, ang naging problema ng ating motor na pag mawalan siya ng kuryente ay itong CDI. Kasi ang CDI dabarkads ay siya yung nagsusupply ng kuryente papunta doon sa ating mga ignition coil. Kasi kung mapapansin nyo dabarkads, mayroon siyang wire dito. Ito yung galing sa CDI papunta doon sa ating mga stator, sa ignition coil. Itong wire na to papunta doon sa ating ignition coil papunta doon sa CDI. Kung wala siyang supply dabarkads, ay ibig sabihin ay sira na yung CDI ng ating mga motor. Ngayon, ganun lang dabarkads, ganun lang mag-troubleshoot ng motor kung wala siyang kuryente galing doon sa spark plug papunta doon sa ignition coil at saka sa regulator. Kung mayroon na naman siyang mga supply at hindi naman na putol ang kanyang mga wire, ay dito tayo last diagnose sa sakit ng CDI. Kung mayroon siyang mga supply, ay ang ibig sabihin dabarkads ay nagiging problema atong CDI ng ating mga motor. Ngayon dabarkads ay nagpabili na tayo ng CDI sa ating customer, ay subukan natin ikabit dabarkads kung magkakaroon na ba siya ng kuryente. Kabit natin yung bagong CDI na pinabilay natin at subukan natin dabarkads kung mayroon na ba siyang kuryente. Kung mapapansin niyo dabarkads ay napakalakas ng kuryente niya at 1 click na lang dabarkads ay ang ibig sabihin ay CDI yung problema ng kanyang motor kung hindi siya umaandar at wala siyang supply na kuryente. Hanggang dito na lang dabarkads yung video natin at kung paano mag-diagnose ng walang kuryente na motor dabarkads. Hanggang sa susunod dabarkads, ito pa rin yung Car Mechanic at don't be a parts changer.